Security, ilabas niyo ang babaeng yan. Bawal umiyak ang mga katulong sa harap ng bisita. Iyon ang mga salitang binitawan ng sarili kong kapatid. Ang ate ko, hindi lang niya basta ibinuhos ang isang baso ng mamahaling red wine sa puti kong bestida. Tinitigan niya ako, diretso, sa mga mata. At sinabi sa guwardiya na ang tulong ay hindi pwedeng mag-iskandalo. Walang hiya. Isang salitang napakabigat, pero parang kulang pa para ilarawan ang ginawa niya. Habang dahan-dahang nanunuot ang malamig na alak sa tela, tumagos ito hanggang sa balat ko. Malamig, malagkit, nakakahiya. Ang mantsa ay hindi lang nasa damit ko, kundi sa buong pagkatao ko. Pero sa likod ng lahat ng yon, nakita ko ang ate kong si Isabel. Nakita ko ang ngisi sa kanyang mga labi. Isang ngiting tagumpay. Ang feeling panalo. Para sa kanya, tapos na ang laban. Siya ang reyna ng gabi sa kanyang kasal na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. At ako ang basahang pinapakan niya bago umakyat sa kanyang trono. Nakita ko ang mga magulang namin sa dikalaruan sa likod ng salamin ng ballroom. Si Mama at si Papa, nakatingin lang sila. Walang ginawa, walang sinabi. Pagkatapos, simpleng tumalikod sila at bumalik sa kanilang mga baso ng champagne, na para bang wala silang nakitang kahit ano, na para bang hindi nila ako anak. Sa sandaling iyon, dapat umiyak ako, dapat nagwala ako, dapat sumigaw ako. Pero hindi, imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti. Isang ngiti na para sa akin lang. Dahil habang pinagmamasdan nila akong parang basura, may iba akong tinitingnan. Sa likod ng balikat ng ate ko, sa may valet entrance, nakita ko ang isang pamilyar na itim na SUV na paparating, ang sasakyan ng asawa ko. At alam ko, sa loob ng eksaktong 60 segundo, guguho ang buong mundo nila. Ang pangalan ko ay Sofia Reyes. At sa loob ng 30 taon, ako ang naging anino sa pamilyang ito. Ako ang bumuhay sa kanila. Ako ang naging breadwinner nang malugi ang negosyo ni Papa. Nagtrabaho ako sa umaga, nag-aral sa gabi, tiniis ko ang lahat para lang makatapos ang ate ko sa isang mamahaling unibersidad at para mapanatili ang maganda naming bahay sa isang subdivision na hindi na namin dapat kayang bayaran. Ako ang nagbayad ng mga utang. Ako ang nagsakripisyo. At ano ang kapalit? Isang upuan sa labas, sa gitna ng ulan, sa mismong kasal ng kapatid na tinulungan ko. Lahat sila ay abala sa paghanga kay Marco, ang asawa ni Isabel. Isang vice president daw sa isang malaking kumpanya. Magara ang kotse, mamahalin ang relo. Para sa mga magulang ko, si Marco ang Diyos. At ang asawa ko, si Mateo, para sa kanila, siya ay isang hamak na magsasaka. Isang probinsyano na napulot ko lang daw kung saan. Naaalala ko pa noong unang beses ko siyang dinala sa bahay. Hindi man lang siya pinaupo ni Mama. Ang unang tanong niya, na itanong ko lang, "Iho, natanggal mo ba ang putik sa sapatos mo bago ka tumapak sa carpet namin?" Ganoon? Ganoon ka ba ang tingin nila sa lalaking pinakamamahal ko? Ang hindi nila alam, ang mahirap kong asawa na si Mateo ay hindi lang isang simpleng magsasaka. Siya ang may-ari ng buong lupain. Siya ang may-ari ng mga supply chain na bumubuhay sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco. Ang hindi nila alam, ang kahihiyan nilang anak na si Sofia ay hindi lang isang simpleng researcher. Ako ang Chief Science Officer ng kumpanya ni Mateo. Ang mga research paper na ipinagyabang ni Marco para ma-promote, papel ko ang mga iyon. Ninakaw niya. At ang pinakamasaklap na hindi nila alam, ang 1,500,000 pisong nagligtas sa kasal na ito nang kapusin sila sa pera galing sa bulsa ko. Galing sa bulsa ng mahirap naming pamilya. Iyon ang resibo ko. At ngayong gabi, sisingilin ko silang lahat. Kaya't habang papalapit ang asawa ko, habang ang mukha niya ay nagbabago mula sa pagiging kalmado patungo sa isang unos na handang manalasa, ngumiti lang ako. Dahil ang karma, minsan, hindi naghihintay. Dumarating ito sakay ng isang itim na SUV, suot ang isang mamahaling suit, at handang sunugin
ang lahat ng kasinungalingan. Kung naramdaman mo na kahit minsan na para kang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo ng maliitin ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa'yo, paki-like at share ng video na to. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento mo para lubos ninyong maintindihan kung bakit ako umabot sa puntong iyon. Kung bakit ang isang simpleng ngiti ay naging hudyat ng isang malaking digmaan. Kailangan nating bumalik sa simula, sa bahay kung saan ako lumaki. Sa pamilya Reyes. Sa pamilya namin, palaging may dalawang mundo. Ang mundo ni Ate Isabel at ang mundo ko. Si Ate Isabel ang araw, nagniningning, hinahangaan, sentro ng lahat, ang gintong anak. Mula sa pagiging best in conduct noong elementarya hanggang sa pagkapanalo niya sa isang maliit na beauty pageant sa aming bayan, lahat ng iyon ay ipinagdiriwang na parang nanalo kami sa loto. Ang mga tropeo niya ay nakadisplay sa sala. Ang mga litrato niya ay nakasabit sa bawat pader. Siya ang pangarap ng aming mga magulang. Siya ang kanilang obra maestra. At ako? Ako si Sofia, ang anino. Ako ang buwan na lumalabas lang kapag tulog na ang araw. Ang trabaho ko bilang isang researcher sa agrikultura, isang bagay na ipinagmamalaki ko ay isang malaking kahihiyan para sa kanila. Naaalala ko pa noong family reunion namin, tinanong ng isang tita kung ano ang trabaho ko. Bago pa ako makasagot, sumabat si mama. Ang sabi niya, si Sofia, nasa office lang siya. Nagtatype. Mga papeles ganoon. Mga papeles. Ganoon niya inilarawan ng mga taon ng pag-aaral at pagsusunog ko ng kilay. Para sa kanya, ang trabaho ko ay hindi kaakit-akit. Hindi ito Instagrammable. Wala itong kislap. Hindi tulad ng trabaho ni ate bilang isang influencer at events coordinator. Sa tuwing may bisita, ang laging bukang bibig ni Papa ay, "Nakita niyo na ba ang bagong vlog ng ate niya? Ang galing, di ba?" Habang ako, nakaupo lang sa isang sulok, pinagmamasdan silang lahat, na parang hindi ako parte ng eksena. Ito ang buhay ko. Ang maging invisible, ang maging isang multo, sa sarili kong pamamahay. Tinanggap ko iyon sa loob ng mahabang panahon. Akala ko, ganoon talaga. Akala ko, sapat ng mahal nila ako. Kahit sa paraang tahimik at hindi ipinapakita. Pero mali pala ako. Hindi pala iyon pagmamahal. Iyon ay pagpapabaya. At sa gabi ng kasal na iyon, sa gitna ng ulan, doon ko lang naintindihan. Hindi ako anino. Ako ay isang blankong pader na kailangan lang nila kapag may gusto silang isabit. At sa gabing iyon, napuno na ako. At sa dilim na iyon, dumating ang liwanag ko. Si Mateo. Nakilala ko siya hindi sa isang magarbong party o sa isang mamahaling restaurant. Nakilala ko siya sa isang agricultural convention sa Bacolod, isang malaking hall na amoy lupa at bagong aning palay. Habang ang ibang mga lalaki doon ay nakasuot ng mga barong Tagalog at business suit, si Mateo nakasuot lang ng simpleng flannel shirt at work boots. Pero noong nagsalita na siya sa entablado tungkol sa regenerative farming, tungkol sa kinabukasan ng pagkain sa ating bansa, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Siya lang ang nakikita ko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Isang pangarap na hindi tungkol sa pera o katanyagan, kundi tungkol sa pag-asa. Doon, sa gitna ng alikabok at amoy ng bukid, nahulog ang loob ko. Para sa akin, si Mateo ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Nang ipakilala ko siya sa aking pamilya, para akong nagpakilala ng isang dayuhan mula sa ibang planeta. Ang tingin ni Mama sa kanya, mula ulo hanggang paa, puno ng pagkadismaya. Si Papa naman, pilit ang ngiti. Tinanong nila kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya. Nang sinabi ni Mateo na isa siyang magsasaka, biglang nagbago ang hangin. Ang sabi ni Mama, magsasaka, marangal na trabaho naman yan. Kung wala nang ibang pagpipilian, masakit. Sobrang sakit. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, hindi man lang sila dumalaw sa bahay namin.
Ang akala nila, nakatira kami sa isang kubo na may sahig na lupa. Ang hindi nila alam, ang bahay namin ay isang malawak na estate na may sarili naming lawa. Ang hindi nila alam, ang hamak na magsasaka na iyon ay si Mateo Villar, ang may-ari at CEO ng Tierra Verde Holdings. Ang kumpanyang nagmamay-ari sa napakaraming lupain, mga patent at mga supply chain na siyang bumubuhay sa mismong kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mapapangasawa ni ate. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng aming kumpanya. Pero pinili naming manahimik, sabi lagi ni Mateo sa akin. Sofia, mahal, kung hindi ka nila kayang mahalin noong wala ka, hindi sila karapat-dapat sa'yo kapag nasa tuktok ka na. Sumang-ayon ako. Pero Diyos ko, habang tumatagal, lalong humihirap manahimik dahil ang pananahimik ko ay nagiging permiso para tapak-tapakan nila hindi lang ako, kundi pati na rin ang asawa ko. 6 na buwan bago ang kasal. Dumating ang imbitasyon. Isang makapal, mabangong card na nakalagay sa isang itim na sobre na may gold stamping. Ang kasal ng taon ni na Isabel at Marco. Isang selebrasyon na nagkakahalaga ng 12 milyong piso, gaganapin sa isang mamahaling cliffside estate sa Tagaytay. Maganda, elegante, pero para sa akin, ang imbitasyon na iyon ay parang isang sampal. Sa loob ng sobre ko, may isang maliit na note na isinulat mismo ni Mama. Ang sabi roon, Sofia, anak, pakisigurado lang na si Mateo ay magsusuot ng maayos na barong o suit ha. Baka naman amoy probinsya pa rin. Marami tayong importanteng bisita na darating. Nakakahiya. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Amoy probinsya. Nakakahiya. Ang mga salitang iyon ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Ipinakita ko ito kay Mateo. Imbes na magalit, niyakap niya lang ako. Ang sabi niya, hayaan mo na sila mahal. Ang importante, magkasama tayo. Pero para sa akin, hindi na iyon sapat. Paano nila nagagawang maliitin ang isang taong mas mabuti pa sa kanilang lahat? Paano nila nagagawang humusga base lang sa panlabas na anyo? Ang importanteng bisita na tinutukoy nila, marami sa kanila ay mga kasosyo sa negosyo ni Mateo. Marami sa kanila ay mas gugustuhin kausapin si Mateo tungkol sa agrikultura kaysa makinig sa mga walang kwentang yabang ni Marco. Pero bulag sila. Ang nakikita lang nila ay ang kumikinang na relo ni Marco, ang mamahalin niyang kotse, ang kanyang titulo bilang Vice President. Hindi nila nakikita ang dumi sa likod ng kislap na iyon. Hindi nila naririnig ang mga bulungan sa industriya, ang mga bulungan tungkol sa mga nawawalang pondo, ang mga bulungan tungkol sa isang malaking audit na paparating. Ang imbitasyong iyon ay hindi isang paanyaya para magdiwang. Ito ay isang paalala kung saan ako lulugar sa pamilyang ito, at isang paalala na gaano man karami ang pera mo sa bangko. Sa mata nila, kung hindi ka maingay at mayabang, wala kang kwenta. Isang buwan na lang bago ang kasal. Isang gabi, habang naghahapunan kami ni Mateo, biglang tumunog ang telepono ko, si Papa. Bihira siyang tumawag, kaya alam kong may problema. Ang boses niya sa kabilang linya, tarantang-taranta. Hindi man lang siya nangumusta. Diretsahan agad. Sofia, anak, may problema. Malaking problema. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim. Yung venue, baka i-cancel nila. Yung mga investment ni Marco, naipit. Kinakapos kami ng 1.2 milyon para sa final deposit sa catering at sa mga bulaklak. Sandali akong natahimik. 1.2 milyon. 1.5 million pesos. Halos katumbas na iyon ng isang bagong kotse. At hinihingi niya ito sa akin na parang nanghihiram lang ng 100 piso. Ipinagpatuloy niya, anak, baka naman may naipon ka dyan. Babayaran ka namin agad, pangako. Kapag nakuha na ni Marco yung bonus niya. Bonus. Alam kong walang bonus na darating. Narinig ko na mula sa mga kaibigan ko sa industriya ang tungkol sa malawakang audit sa Agricorp Global. May isang tao daw na nandaraya sa mga expense account at lahat ng bonus ay naka-freeze. Si Marco iyon.
Sigurado ako. Pero narinig ko ang desperasyon sa boses ni Papa at naisip ko si Ate Isabel. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, kapatid ko pa rin siya. Naisip ko ang pangarap niyang magkaroon ng perpektong kasal. Ayokong masira iyon dahil sa pera. Ayokong maging dahilan ng kalungkutan niya. Kahit na siya ang laging dahilan ng kalungkutan ko. Pumayag ako. Sinabi ko kay Papa, nagagawa ako ng paraan. Hindi ko sinabi kung paano. Hindi ko sinabi kung saan galing ang pera. Ang gusto ko lang ay matapos na ang problema. Pagkatapos ng tawag, tinanong ako ni Mateo, "Sigurado ka ba dyan, mahal?" Tumangulang ako. Ang sabi ko, gusto ko lang na kahit isang araw lang, maging masaya tayong lahat bilang isang pamilya. Isang pangarap na napaka-inosente. Isang pangarap na malapit nang mabasag. Ayokong malaman nila na galing sa amin ang pera. Ayokong isipin nila na may utang na loob sila sa amin, lalo na kay Mateo. Kaya naman, ginamit ko ang isa sa mga foundation na pag-aari ng aming kumpanya. Isang kumpanyang ginagamit namin para sa mga gawaing kawang-gawa. Nagpadala ako ng 1,000,000 at 500,000 piso sa account ng wedding venue. Ang bilin ko sa kanila, sabihin na lang sa pamilya ko na ito ay isang special vendor credit. Isang uri ng diskwento o promo dahil nagustuhan daw nila ang aesthetic ng kasal. Simple lang. Walang pangalan, walang resibo, isang tulong na walang hinihintay na kapalit. Akala ko, iyon na ang katapusan. Matutuloy na ang kasal, magiging masaya ang lahat, at tapos ang kwento. Pero kinabukasan, nag-online ako sa Facebook at ang unang bumungad sa akin ay ang post ni Ate Isabel. Isang litrato niya na nakangiti ng malapad. Hawak ang kontrata mula sa venue. Ang caption, "The universe just knows I deserve the best." Biglang nagkaroon ng 1.5M credit dahil love daw ng venue ang aking aesthetic. So blessed. Wedding of the century. Favored. Parang sinaksak ang puso ko. Hindi dahil sa hindi siya nagpasalamat. Sanay na ako roon. Kundi dahil sa kanyang kayabangan. Ang tulong na ibinigay ko ng bukal sa puso, ginawa niyang tropeyo ng kanyang pagiging espesyal. Ipinagyabang niya ito sa buong mundo na para bang biyaya itong bumagsak mula sa langit para sa kanya lamang. Ipinakita ko kay Mateo ang post. Umiling lang siya. Ang sabi niya, "Sofia, sobra kang mabuti para sa kanila. Alam mo yan, di ba?" Sa mga mata niya, nakita ko ang awa. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil nakikita niya ang hindi ko nakikita noon, ang pagiging bulag nila sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang pagiging alipin nila sa mga bagay na kumikinang sa labas, kahit pabulok na sa loob. Niyakap ko na lang si Mateo. Ang sabi ko sa sarili ko, okay lang, matatapos din ito. Isang araw na lang, pagkatapos ng kasal, babalik na kami sa tahimik naming buhay. Pero ang araw na iyon, ang araw ng kasal, hindi pala iyon ang katapusan. Iyon palang pala ang simula ng tunay na bagyo. Dumating ang araw ng kasal. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Isang masamang pangitain, sabi ng matatanda. Pero hindi ko iyon pinansin. Nagsuot ako ng isang simpleng cream-colored silk dress. Elegante, pero hindi agaw pansin. Pagdating namin sa venue, kinailangan ni Mateo na manatili muna sa kotse para sagutin ang isang importanteng tawag mula sa isang international distributor. Kaya pumasok akong mag-isa. Sinalubong ako ni Mama sa entrance. Ang mukha niya, hindi masaya. "Sofia, buti nandyan ka na," sabi niya. Pero ang tono niya ay parang may dala akong problema. May konting aberya. Dumating kasi bigla yung CEO ni Marco. Biglaan lang. Sobra na tayo sa bilang ng tao sa loob ng ballroom. Naintindihan ko naman. Ang sabi ko, "Okay lang po, Ma. Saan po ako pwedeng umupo?" Itinuro niya ang isang direksyon. Sa labas. Sa terrace. Doon, sa ilalim ng isang tumutulong canvas tent, malapit sa maingay na service entrance ng kusina, may ilang nakahilerang plastik na upuan. Umuulan. Ang putik ay nagsisimula ng kumalat sa sahig. "Seryoso po kayo, Ma?" Nanginginig kong tanong. Lumapit si Papa. Ang sabi niya, sa tonong parang ako pa ang hindi makaintindi, "Anak, maging praktikal ka naman.
Ang career ni Marco, nakasalalay sa mga taong yan. Pamilya ka naman, maiintindihan mo. Diyan ka na lang muna. Hanggang matapos ang mga toast, dadalhan ka na lang namin ng tirang pagkain. Tirang pagkain. Doon na nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ko. Tumayo ako roon sa ilalim ng tumutulong tent. Isang oras, bawat server na dumadaan, nababangga ako. Ang laylayan ng damit ko, basang-basa na ng ulan at putik. At doon, lumabas si Ate Isabel, nagniningning sa kanyang wedding gown. Pero ang mga mata niya, kasing lamig ng yelo. Sofia, anong ginagawa mo dyan? Nakaharang ka sa daan, sabi niya. Ang sagot ko, nandito ako, kung saan sinabi ni Mama na umupo ako. Ate Izzy, sa putikan. Huwag kang ang dramatic, sagot niya. At pagkatapos, tiningnan niya ang damit ko. Silk ba yan? Ang O. A. Bago pa ako makasagot, bigla siyang nadulas. Isang planadong pagkadulas. Ang hawak niyang baso ng red wine, hindi lang natapon. Iwinasiwas niya. Diretso sa dibdib ko. Pula. Malagkit. Mancha. Ay, naku, sabi niya, puno ng pang-aasar. Mukhang hindi ka na talaga pwedeng pumasok ngayon. Ang dumi mo na. Tumingin siya sa security. Pakisamahan niyo nga ang babaeng to palabas. Nanggugulo. Mula sa salamin, nakita ko sina Mama at Papa, nakatingin. Pero hindi sila gumalaw, tumalikod lang sila. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Habang naglalakad ako papalabas, sa isang madilim na daanan na puno ng graba, hindi ko na mapigilan ang mga luha ko. Ang bawat hakbang ay parang pasan ko ang buong mundo. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Isang pagkakamali, isang basahan na pwedeng tapunan ng dumi at itapon na lang. Nabulag ako ng sarili kong mga luha at doon, sa gitna ng kadiliman at ulan, isang liwanag ang sumilaw. Ang mga headlight ng isang itim na SUV. Huminto ito sa harap ko. Bumukas ang pinto at bumaba si Mateo. Nakasuot siya ng isang perpektong charcoal gray suit. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay sa isang iglap. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Pero nang makita niya ako, nang makita niya ang basang buhok ko, ang damit kong puno ng mantsa ng alak, ang mga luha sa aking mga mata, ang mukha niyang kalmado ay biglang nagbago. Naging yelo, naging apoy. Isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Lumapit siya sa akin, hindi nagsasalita. Hinaplos niya ang pisngi ko. Sofia, mahal, anong nangyari? Ang boses niya, mahinahon, pero sa ilalim nito, may isang galit na nag-aalab. Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko na lang ang ballroom kung saan nagpapatuloy ang kasiyahan. Ang kasiyahang ipinagkait sa akin. Hindi na naghintay si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Halika, sabi niya. Isang salita lang, pero puno ng kapangyarihan. Nagsimula kaming maglakad pabalik. Mabilis. May determinasyon. Hinarang kami ng security guard sa entrance. Sir, excuse me po. Yung mga bisita po sa terrace. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Tinitigan siya ni Mateo. Isang tingin lang. Umalis ka dyan, sabi ni Mateo. Hindi ito isang sigaw. Ito ay isang utos. Ang gugwardya, na marahil ay nakaramdam ng awtoridad sa boses ni Mateo, ay biglang tumabi. At pumasok kaming dalawa sa ballroom, na parang isang bagyong handang sirain ang lahat sa kanyang daraanan. Ang katahimikang matagal kong iningatan, malapit ng mabasag. At ang basag na iyon ay yayanig sa buong pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Ang pagbukas ng pinto ng ballroom ay parang isang eksena sa pelikula. Biglang huminto ang tugtog. Lahat ng ulo lumingon sa amin. Nasa gitna ng entablado si Marco. May hawak na mikropono. Nagbibigay ng kanyang toast para sa tagumpay at mataas na lipunan. Naputol siya sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang mukha niya, mula sa pagiging mayabang, ay naging gulat. Si Ate Isabel, nanlaki ang mga mata. Sofia, sinabi ko nang umalis ka na, sigaw niya. Sumugod si Mama papalapit sa amin. Mateo, por favor. Nakakahiya. Sinisira ninyo ang gabi ni Marco. Pakiusap niya. Pero may isang tao pa
na papalapit sa amin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng navy blue suit. Ang CEO ng AgriCorp Global, ang kinatatakutan ni Marco. Mateo? Tanong ng CEO. Puno ng pagtataka. Mateo Villar? Isang linggo na kitang tinatawagan sa opisina mo. Hindi ko alam na darating ka pala rito. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. Narinig ko ang malakas na paglunok ni Marco. Hindi po ako bisita, sagot ni Mateo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nandito ako para suportahan ang pamilya ng asawa ko. Pero mukhang ang tingin ng pamilya, ng asawa ko sa kanya, ay dapat siyang nasa labas, sa gitna ng ulan. At ang tingin nila sa akin ay isang hamak na magsasaka na baka makahiya sa kanila. Namutla si Marco. Sir, Mr. Villar, nagkakamali po kayo. Nagkakamali? Tanong ko. Sa wakas, ay natagpuan ko na ang aking boses. Humarap ako kay Marco habang tumutulo pa ang alak mula sa damit ko. Sabihin mo sa akin, Marco, ano ang pagkakamali? Ang katotohanan ba na ang 1,500,000 pisong nagligtas sa kasal mo ay galing sa bulsa ng mahirap kong asawa? O ang katotohanan na ang mga research paper na ginamit mo para ma-promote ka ay isinulat ko? Tumaas ang kilay ng CEO. Marco, sinabi mo sa board na sayo ang research na yon. Hindi po, kolaborasyon po yung depansa ni Marco. Hindi, sabat ni Mateo. Pagnanakaw yon. Katulad ng pagnanakaw mo ng 2,2 milyong piso mula sa logistics fund ng AgriCorp Global para ipambayad sa magarbong kasal na ito, sumigaw si Isabel. Sinungaling, mula sa kanyang jacket. May kinuha si Mateo. Isang folder. Ang audit report. Iniabot niya ito sa CEO. Bala ko sanang hintayin ang Lunes para pirmahan ang merger ng kumpanya ko at ng kumpanya ninyo. Pero ngayong nakita ko kung paano tratuhin ng VP ninyo ang asawa ko, sa iba ko na lang dadalhin ang negosyo ko. Tumingin siya kay Marco. At ikaw, huwag ka nang pumasok sa Lunes. Ipapadala na lang ng security ang mga gamit mo sa isang karton. Gumuho ang mundo nila. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Sinubukan ni Papa na hawakan ang braso ni Mateo. Isang desperadong pagsubok para kumapit, para iligtas ang anumang pwedeng iligtas. Ang sabi niya, Mateo, iho, pamilya tayo. Pag-usapan natin to, pamilya. Isang salita na paulit-ulit nilang ginamit, pero kailanman ay hindi naramdaman. Tinitigan ni Mateo ang kamay ni Papa, na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. Malamig. Walang emosyon. Ang sabi niya, ang pamilya, sabay-sabay na umuupo sa hapagkainan, Ginoong Roberto. Hindi nila itinatapon ang sarili nilang anak sa putikan. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, at ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng init, ng pagmamahal. Sofia, mahal, uwi na tayo. Hinawakan niya ang kamay ko. At habang naglalakad kami palabas ng ballroom na iyon, ramdam ko ang tingin ng daan-daang tao. Ang iba, puno ng pagtataka. Ang iba, puno ng awa. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya kong naiwan sa gitna ng gulo. At ang iba, puno ng pagkaaliw sa isang iskandalong hindi nila inaasahan. Bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang huling tunog ng kanilang pagbagsak. Ang musika biglang huminto. At pagkatapos, isang malinaw na boses mula sa mikropono. Marahil ay galing sa head waiter. Isang anunsyo lang po. Ang huling bayad para sa gabing ito ay kinansela ng nag-donate. Ang kontrata ay wala ng bisa. Paumanhin po. 1,500,000 piso. Ang perang ibinigay ko para iligtas sila. Ako na rin mismo ang bumawi. Pagkasakay namin sa kotse, doon lang ako huminga nang malalim. Habang umaandar kami palayo, nakita ko mula sa bintana ang mga ilaw sa magarbong kasal ni Ate Isabel. Isa-isang namatay. Kadiliman, katahimikan, ganoon pala ang tunog ng karma. Akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko, pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na sila makikita o maririnig pang muli.
Pero nagkamali ako. 2 araw ang lumipas. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Mateo sa aming terrace, natanaw ang lawa at ang aming malawak na lupain. Isang hindi inaasahang kotse ang pumasok sa aming gate. Si Mama. Siya lang mag-isa. Ito ang unang beses na tumapak siya sa aming tahanan. Ang aming totoong tahanan. Bumaba siya ng kotse. At ang una kong napansin ay ang kanyang mga mata. Hindi ito mga matang nagsisisi o mga matang nangungulila. Ito ay mga matang ganid. Nililibot niya ng tingin ang aming bahay, ang aming hardin, ang aming mga sasakyan, na para bang kinakalkula niya kung magkano ang halaga ng lahat ng ito. Hindi siya pumasok. Doon lang siya sa labas. At hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Pumunta siya dala ang isang listahan. Isang listahan ng mga utang na iniwan ni Marco. Dahil sinira ninyo ang buhay ni Isabel, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Ang pinakamaliit na magagawa ninyo ay bayaran ang mga utang na iniwan ng asawa niya. Isipin niyo na lang na bayad pinsala ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas kung gaano kademonyo si Mateo Villar, isang walang pusong milyonaryo na sinisira ang sarili niyang pamilya para lang sa sariling kasiyahan, isang banta. Pagkatapos ng lahat, isa pa ring banta. Tinitigan ko siya, ang babaeng nagluwal sa akin. Ang babaeng dapat sana'y unang nagtanggol sa akin. Sa sandaling iyon, wala na akong naramdamang galit. Wala nang sakit. Wala na, isang malaking kawalan. Kalmado akong sumagot. Sige po, Ma. Gawin ninyo. Tawagan ninyo ang media. I-post ninyo sa Facebook. Ikalat ninyo sa buong mundo. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya ito inaasahan. Ipinagpatuloy ko. Pero bago ninyo gawin yan, dapat siguro malaman ninyo na ang buong insidente sa terrace, ang pagbuhos ng alak, ang pagtawag sa akin na katulong, lahat yon, naka-record. Mas lalo siyang nagulat. Ang venue na iyon, Ma. Sabi ko, isa sa mga kliyente namin. Ang security system doon, pag-aari ng kumpanya ni Mateo. Bawat anggulo, bawat salita, malinaw na malinaw. Kaya sige po, pumunta kayo sa media. At kapag ginawa ninyo, ilalabas ko ang video. At ang makikita ng buong mundo ay hindi isang demonyong milyonaryo. Ang makikita nila ay isang ina na nanood lang habang sinasaktan ang sarili niyang anak. At pagkatapos, ay pumunta sa bahay nito para maningil. Namutla siya. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na parang bula. Wala na siyang masabi. Tumalikod siya, sumakay sa kanyang kotse, at umalis. Iyon na ang huling beses na nakausap ko siya. Ang balita, kumalat pa rin. Pero hindi ang bersyon na gusto nila. Nalaman ng lahat ang tungkol sa pandaraya ni Marco. Nahaharap siya ngayon sa isang kasong isinampa ng sarili niyang kumpanya. Si Ate Isabel, nakatira na ulit sa bahay ni na Mama. Sa basement, ang mga mamahalin niyang regalo sa kasal, isa-isa niyang ibinebenta online para may pambayad sa abogado ni Marco. At kami, ako at si Mateo, bumalik na kami sa aming mundo, sa laboratorio, sa bukid, sa lupa. Dahil sa huli, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Hindi ka makakapagpatubo ng kahit anong maganda sa isang lupang puno ng kasinungalingan. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng kwentong ito, maraming salamat. Malaking bagay iyon para sa akin. At kung ikaw ay nakaranas na maliitin, itago sa isang sulok, o iparamdam na wala kang halaga, ang espasyong ito ay para sa iyo. Tandaan mo sana ito. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa upuang ibinibigay nila sa iyo. Nasusukat ito sa kung sino ka, kapag walang sinumang nakatingin. Huwag kalimutang i-comment kung saan ka nanonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Manatili kayong matatag. Ingat kayo.